So mga idol, simulan natin dito sa naging laban nga po ng Los Angeles Lakers kontra sa kupunan ng San Antonio Spurs. Ang final score 125-109. Well kaibigan, tapusin mo ang video natin and please huwag po munang kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Mga kaibigan, nakita naman natin dito number 1 talaga na nagpapanalo ngayon sa Los Angeles Lakers ay ang pagbabalik ng mga star player ng Lakers. Unang-una talaga dyan ay naging effective ng sobra yung muling pagbabalik nga po ng legit na sentro ng Lakers na si Jaxson Hayes. Tignan muna natin mga kaibigan yung naging starting 5, no, which is talagang sinasabi ko sa inyo, kapag mapipix talaga sa starting 5 na malakas ang Lakers, sunod-sunod ang kanilang pagkapanalo. Nasa starters etong si Jordan Goodwin, si Dorian Finney-Smith, si Jaxson Hayes, Austin Reeves at Luka Doncic. Ang sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, kahit wala pa rin pong LeBron James at Rui Hachimura, kayang-kayang manalo ng Lakers. Paano mga kaibigan mangyayari yun? Halos si LeBron daw ang inaasahan ng Lakers kapag mga intense and crucial game. Sabihin na natin na tama yan kaibigan dahil talagang si LeBron hindi matatawaran ng galing. Pero sinasabi ko sa inyo, nagbabago ang sistema. Nagbabago ang chemistry at momentum ng mga player depende kung sino yung nasa starting 5. Basta wag lamang mawawala yung sinasabi ko sa inyong tatlong star player ng Lakers. Sino-sino yun? Si Jaxson Hayes, ang legit na sentro. Kapag si Jaxson Hayes mga idol ay napalitan or na-injury, ayan nagiging problema ng Lakers ngayon dahil si JJ Redick wala hong maipalit na legit na sentro. Kasi lagi na lamang si Alex Len ang nilalagay niya instead of Christian Coloco o kaya naman si Trey Jemison. Mas pinipili niya yung walang alam sa loob, no? At nakita natin dapat i-wave na o i-trade na lang sa ibang mga player. Ito nga pong si Alex Len. Siyempre naman si Austin Reeves mga idol, bumabalik na yung rhythm ng kanyang paglaro, no? Recently kasi nakita natin hindi ganoon kaganda ang mga galaw at laro ni Austin Reeves, pero ngayon nakikita nyo yung connection ng Austin Reeves to Jaxson Hayes, yung connection naman ni Jaxson Hayes at ni Luka Doncic, talagang hindi matatawaran mga idol. Tignan natin yung mga scoring or mga points na naitala ng Lakers mga idol kahapon. Kung titignan nyo, si Jordan Goodwin nabigyan ng 33 minutes of playing time, merong 4 na rebounds, 3 assists at 15 points. Hindi yung magagawa ni Jordan Goodwin mga idol kung hindi sa maayos na assist na ginagawa ni Luka Doncic, no, at ni Austin Reeves. Tignan natin si Dorian Finney-Smith, merong 28 minutes of playing time, merong 3 rebounds, 1 assist at 15 points. Same lamang sila nitong si Goodwin. Pero itong si Jaxson Hayes mga idol, malakas ang depensa nito, no? Meron lamang siyang 28 minutes, 11 rebounds, 3 assists at 9 points. Kahit mababa ang punto si Jaxson Hayes, yung impact naman na nagawa niyang rebound mga idol ay talagang mataas, no? At yung depensa na ibibigay niya sa Lakers, napipigilan yung mga scoring machine po ng kalaban, no? Ito naman pong si Austin Reeves mga idol, sinasabi ko sa iyo, siya ang highest leading scorer nung laban sa Spurs, no? At nakita naman natin, bumabalik na yung kanyang rating sa paglalaro, which is good news yan. Lalo kasi itong si Austin, lalo na kapag bumalik itong si Rui Hachimura at si LeBron James. Austin Reeves 36 minutes, merong 7 rebounds, 6 assists at 30 points. Luka Doncic mga idol at naka 21 points lamang siya sa 34 minutes of playing time, 9 rebounds at 14 assists. Mababa man yung puntos ni Luka, pero yung naitala naman niya na assist mga idol ay nasa 14, no? At kung titignan nyo, muntik na rin ma-injury etong si Luka Doncic. Talagang pisikalan pag merong Luka. Alam nyo, nakita natin dito yung chemistry talaga na hindi mapapantayan ng ibang mga teams dito nga po sa NBA. Madalas kasi nakikita natin sino ba talaga ang ball handler, no, dito sa Lakers. Dalawa lang naman yan, etong si Austin Reeves o kaya naman minsan madalas etong si Luka Doncic. Madalas nila nakikita yan tagakuha ng rebound, eto pong si Jaxson Hayes. Yung dalawa naman si Jordan Goodwin at etong si Dorian Finney-Smith, tumitira yan madalas sa labas, no? At yung consistency nakikita natin tuloy-tuloy. Ang sinasabi ko sa inyo, mabigat din ang susunod na makakalaban ng Lakers. Sa next game ng Lakers mga idol, makakalaban nila ang Nuggets at kinakailangan nila dito ng matinding starting 5 lineup. So maraming nagtatanong sa atin kung yung starting lineup ba na ginamit sa Spurs ay yun din ang gagamitin ng Lakers. Well, tama ka kaibigan, 100% na yun pa rin ang gagamitin po ni JJ Redick. Alam nyo mga idol,
Si JJ Redick hindi yan basta-basta nagpapalit ng starting five, lalo na kapag nakita niya na effective sa game, no, yung niline-up niya. Nakita nyo naman si Alex Len, mga idol, ilang games yon talagang naka-fix siya sa starting five kahit ang papangit ng mga puntos na nakitatala niya. Siyempre magdedepende tayo sa puntos, no, at nakita nyo naman kung paano gumalaw si Alex Len. Dapat nga sana sa susunod kung sakaling hindi makapaglaro etong legit na sentro na si Jackson Hayes, gamitin muna si Christian Coloco. Number 1 talaga, no, na magaling yan kung ikukumpara natin dito kay Alex Len. Talagang takot tumira sa ring, no, o dumaktak man lang. At eto pa mga idol, inaasahan natin na medyo matatagalan pa talaga si LeBron James dahil nagpapagaling pa, but so far sa mga update natin may chance pa rin naman na makapasok po sa playoffs ng Lakers basta yung mga natitirang game nila mga idol, no, ay maipanalo nila. Yung consistency dapat manatili doon. Kasi kung titignan nyo ngayon sa standings, naglalaro lamang sa pang number 5 or number 4. But as of now, nasa pang top 4 po ang Lakers dito sa Western Conference at kayang-kaya pa nilang makahabol. Meron ng 42 wins at 25 losses etong Lakers at sinusundan yan ng Nuggets, no. Laban nila bukas and for sure matindi at talagang gitgitan, intense, crucial ang magiging laban. So para mga idol, mga kaibigan ko, yan muna ang update ko sa inyo and please pakiusap ako ng like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.